Paano kung sa gitna ng tahimik mong biyahe, habang excited kang makauwi ng ligtas, biglang maramdaman mong iba na ang direksyon ng eroplano? Gumagalaw ito ng hindi normal at tila may kakaiba sa kilos ng piloto. Sa ganitong sitwasyon, marahil mapapadasal ka. Sana panaginip lamang ang lahat ng ito. Pero ang tanong, paano kung hindi? Fasten your seatbelt dahil pag-uusapan natin ang isa sa pinakanakakatakot na scenario na pwedeng mangyari sa himpapawid kapag ang piloto mismo ang magha-hijack ng eroplano. Umaga noong March 24, 2015, lumipad sa ere ang Airbus A320-211 mula Barcelona, Spain. Dala nito ang 144 na pasahero at 6 na crew members. Kabilang sa mga pasahero ang isang grupo ng mga estudyante at guro mula sa Joseph Koenig Gymnasium sa Haltern am See, Germany, na pabalik mula sa exchange program sa Spain. Kasama rin ang 2 piloto at 4 na cabin crew members. Marami sa mga pasahero ang nagpapahinga at nagkwekwentuhan. Lingid sa kanilang kaalaman, may nagbabadyang panganib. Noong March 24, 2015, operated ng Germanwings ang Airbus na may flight number 4U9525. Umalis ito sa Barcelona El Prat Airport sa Spain patungong Düsseldorf Airport sa Germany. Sa una, mukhang normal lang ang lahat. Noong 10:01 CET o Central European Time, lumipad ang eroplano mula sa runway na nahuli pa ng ilang minuto. Sa loob ng 20 minutes ng flight, normal naman ang naging usapan ng mga piloto at flight attendant tungkol sa kanilang stopover sa Barcelona. Pero ilang sandali lang ang lumipas, may kakaiba nang nangyayari. Noong 10:31 CET, bigla na lang bumaba ang eroplano mula sa itinakdang altitude na 38,000 feet. Nakita ng control center sa Marseille na patuloy na bumababa ang eroplano nang wala silang approval. Ibig sabihin, delikado ito. Hindi dapat bumaba ng ganoon ang eroplano habang nasa biyahe, maliban na lamang kung may emergency o binigyan ng clearance ng air traffic control. Tinawagan ng Marseille ang eroplano at tinanong kung anong altitude ang na-clear sa kanila, pero walang sumasagot. Paulit-ulit na sinubukan ng Marseille na kontakin ng flight crew, pero wala pa ring sumasagot. Mas nakakabahala na ito dahil sa puntong ito, maaaring nanganganib na nga ang buhay ng mga pasahero. Mula 10:33 hanggang 10:39, paulit-ulit na sinubukan ng Marseille Control Center na kontakin ng flight crew gamit ang iba't ibang frequencies. Pati ang air traffic controller mula sa French Air Defense System at isa pang aircraft ay sumubok din. Pero wala pa ring sagot mula sa Germanwings Flight 9525. Sa loob ng cockpit, mayroon na palang nangyayaring madilim na plano. Si Kapitan Patrick Sondenheimer, isang batikang piloto, ay umalis muna sandali mula sa kanyang pwesto. Naiwan sa cockpit ang kanyang co-pilot na si Andreas Lubitz. Habang tahimik sa loob ng cabin, nilock niya ang pinto ng cockpit. Iniwan ang kapitan sa labas at sinimulan ang pagbaba ng eroplano. Pagbalik ni Captain Sondenheimer sa pinto ng cockpit, nagtaka siya. Bakit nakalock na ito? Marahan siyang kumatok, pero walang sagot si Lubitz. Kinatok niya ito ng mas malakas at nagmamakaawang buksan na ang pinto. Pero wala pa rin kahit na anong tugon si Lubitz. Maya-maya, ang maririnig sa voice recorder ay ang desperadong sigaw ng kapitan. Dinig ang panginginig sa kanyang boses habang sinusubukan niyang basagin ang pinto. Walang kamalay-malay ang lahat na sa bawat segundong lumilipas, papalapit na ng papalapit ang eroplano sa lupa. Pero bakit nga ba napunta sila sa ganitong sitwasyon? Ano ang kanyang pakay at bakit niya gagawin ito? Si Andreas Lubitz ay isang 27 taong gulang na co-pilot. Bata pa lang ay nahilig na siya sa pagpapalipad ng eroplano. Makikita sa kanyang kwarto noon ang mga poster ng Airbus, Boeing at Lufthansa, mga bagay na nagpapaalala sa kanya ng kanyang matayog na pangarap. Noong 2007, nagtapos si Lubitz sa Mons Tabor Gymnasium. Pagkatapos ng high school noong 2008, nagsimula siya mag-aral sa Lufthansa Commercial Flight School sa Bremen, Germany. Bago pa man siya naging commercial pilot, nakakuha na si Lubitz ng experience bilang glider pilot. Ang kasanayang ito ang naging pundasyon ng kanyang skills sa pagpapalipad ng aircraft. Kaya naman, nang makapagtapos siya ng high school, sumabak kaagad siya sa Lufthansa Flight Academy at excited na isakatuparan ng kanyang pangarap na maging isang commercial pilot. Hindi natapos ni Lubitz ang kanyang training sa Flight Academy dahil bigla siyang nakaramdam ng depresyon, isang laban na kinailangan niyang harapin sa murang edad. Sumailalim siya sa mga therapy at uminom ng antidepressants habang nasa ilalim ng pangangalaga ng isang psychiatrist. Kaya ang kanyang pangarap na maging isang commercial pilot ay nagmukhang imposible noong mga panahong iyon. Ilang buwan matapos ang matinding pagsubok na ito, dumating ang balitang nagbigay sa kanya ng pag-asa.
ang remission. Nawala na ang sintomas ng kanyang matinding depresyon at sinabi ng mga doktor na siya ay fit to fly ng muli. At naibalik sa kanya ang lisensya bilang student pilot. Pero kahit masaya sa kanyang paggaling, takot na siyang bumalik sa pagpipiloto. Alam niyang kapag bumalik ang depresyon o nagkaroon ulit ng problema sa kanyang mental health, hindi na siya papayagang muling makapagpalipad ng eroplano. Kaya't sa isang mahalagang document form para sa US Federal Aviation Administration o FAA, nagsinungaling siya. Sinabi niyang hindi siya na-diagnose ng anumang mental disorder. Pero dahil sa kanyang pagsisinungaling, nahuli siya ng FAA at ang kasinungalingan na ito ay maaaring magdala ng mabigat na parusa sa kanya. Pero binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Inamin niya ang kanyang depresyon at pinayagang ipagpatuloy ang kanyang training. At noong 2013, naging bahagi siya ng Germanwings, ang low-budget airline ng Lufthansa. Sa panlabas, tila nagbalik na ang lahat sa normal, pero ang mga bakas ng kanyang depresyon ay hindi nawala. Paglipas ng isang taon, isang dagok na naman ang kinailangan niyang harapin. Unti-unti nang lumalabo ang kanyang paningin at higit pa rito, nagsimula siyang makakita ng mga kakaibang bagay, mga stars, liwanag na tila nagkikislapan at mga insekto na tila lumilipad sa kanyang paligid. Paulit-ulit siyang bumisita sa mga doktor, kabilang ang mga ophthalmologist at neurologist sa paghahanap ng kasagutan sa kanyang problema sa paningin. Ayon sa mga ulat, bumisita siya sa mahigit 40 na doktor dahil sa takot niyang mabulag. Bagamat walang nakitang pisikal na problema sa kanyang mga mata, ang mga pagbisitang ito ay nagpakita ng mas malalim na issue. Sa huli, na-diagnose si Lubitz ng psychosomatic illness. Ayon sa mga investigador, mayroon siyang severe subjective stress syndrome at matinding depresyon. Bukod dito, may mga ulat na nagsasabing siya ay na-diagnose ng possible psychosis. Hinimok siya ng kanyang doktor na magpa-check-in sa isang psychiatric clinic, pero hindi niya ito sinunod. Sa halip, noong January 2015, bumalik siya sa psychiatrist na tumulong sa kanya noon. Sinubukan niya ang psychotherapy, nagpatuloy siya sa pag-inom ng matitinding antidepressants, kaya nagawa niyang maipagpatuloy ang kanyang pagpapalipad ng aircraft kahit na siya'y wala sa maayos na kondisyon. Mula February hanggang March, sunod-sunod ang mga sick note na natanggap ni Lubitz mula sa kanyang mga doktor. Hindi siya fit to work. Pero sa halip na sabihin ito sa Germanwings, pinili niyang manahimik. Sa mga oras na ito, may hindi na siya magandang pinaplano. 4 na araw bago ang flight, ginamit niya ang kanyang computer para alamin ang mechanism ng pagkakandado ng Airbus A320 cockpit door. Dahilan para tuluyan niyang makontrol ang eroplano. Sa huling outbound flight mula Dusseldorf papuntang Barcelona, may report na sinubukan ni Lubitz na mag-manipulate ng descent settings habang nasa labas ng cockpit ang kapitan. Ayon sa mga investigador, ito ay maaaring naging rehearsal o paghahanda para sa kanyang pinaplanong aksyon sa susunod na flight. Sa pamamagitan nito, tinesting niya kung gaano kabilis bababa ang eroplano kapag binago ang mga setting. Pagbalik sa Dusseldorf sa return flight, handa na si Lubitz na isakatuparan ang kanyang karumal-dumal na plano. Si Captain Patrick Sodenheimer ay naiwan sa labas, pilit na kumakatok at humihingi ng tulong, habang si Lubitz ay tahimik na binaba ang eroplano. At nang sumapit ang 10:40 ng umaga, nawawala na sa radar ang Flight 9525. Nagpapanik na sa air traffic control. Sinubukan nilang kumonekta sa piloto pero wala silang nakuhang response. Nag-declare na sila ng distress signal at kailangan na ng agarang aksyon. 10:41:05. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa French Alps. Sa loob ng ilang segundo, ang eroplano ay tuluyan ng bumagsak sa bundok. Wasak na wasak ito. Lahat ng 144 na pasahero, kabilang ang mga estudyante, 6 na crew members, ay sa kasamaang palad, walang nakaligtas. Bakit nga ba humantong sa ganito? Paano nagawa ng co-pilot ang ganitong klaseng kapahamakan sa mga pasahero? At paano napayagang bumiyahe si Lubitz, gayong mayroon na itong hindi magandang karamdaman? Ang mga piloto ay dumadaan sa masusing physical exams at health screenings. Ngunit ang mental health ay kadalasang napagsasawalang bahala. Walang mga sensor o medical exam na makaka-identify ng mental health issues. Ang mga piloto, tulad ni Lubitz, ay inaasahang magiging tapat sa kanilang kalusugan at dito maaaring nagkaroon ng butas dahil kahit idineklara na siyang unfit to work ng kanyang mga doktor, walang nakakaalam ng mahalagang impormasyon na ito sa Germanwings. Ang doctor-patient confidentiality sa Germany ay mahigpit, kaya't kahit nakita ng maraming doktor ang kanyang kondisyon, walang kahit na sino ang humamak na sirain ang tiwalang iyon na para sana sa kaligtasan ng mas nakararami.
Sa huli, ang kanyang mga sikretong binaliwala ay naging mitsa ng buhay ng 150 katao. Ito ang isang trahedyang nagmarka ng malaking pagbabago sa mga patakaran sa kaligtasan ng aviation. Isang trahedya na sana ay naiwasan kung may mas matinding pagbabantay sa mental health ng mga piloto. Pagkatapos ng trahedyang Germanwings Flight 9525, isang serye ng mga pagbabago ang mabilis na ipinasa para masigurong hindi na mauulit ang ganitong trahedya. Nagsilbing wake-up call ito para sa buong industriya ng aviation. Isa sa mga pinakakritikal na pagbabago ay ang two-person cockpit rule. Sa ilalim ng bagong patakarang ito, hindi pwedeng maiwang mag-isa ang isang piloto sa loob ng cockpit. Kung kailangan umalis ng isa, tulad ng pagpunta sa banyo, kinakailangang pumasok muna ang isang flight attendant para masigurong may kasama ang naiwang piloto. Kasabay nito, sinimula ng European Aviation Safety Agency o EASA na isuggest ang mas mahigpit na mga hakbang para sa mental fitness ng mga piloto. Ito'y may kasamang psychological assessments bago pa man sila magsimula sa trabaho, isang pagbabago na noon ay hindi gaano binibigyang importansya. Goal nito na masigurong handa hindi lang pisikal kundi pati mental ang mga piloto sa pressure ng kanilang trabaho. Sinuggest din ang systematic drug and alcohol testing, hindi lang sa mga piloto kundi pati na rin sa mga cabin crew. Ang mga random na surprise checks ay minungkahi bilang mandato para masigurong walang sinumang pumapasok sa cockpit na nasa impluwensya ng droga o alak. Isa pang hakbang ay ang suggestion ng French Aviation Authority o BEA na bawasan ang confidentiality ng doctor-patient relationship kapag ito ay nagiging banta sa kaligtasan ng publiko. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lang mga sagot sa mga tanong na iniwan ng trahedya, kundi mga hakbang para masigurong ang aviation ay magiging mas ligtas para sa hinaharap. Ngayon, bawat flight ay may mas mahigpit na seguridad, bawat piloto ay mas pinahahalagahan ng mental fitness, at bawat crew member ay parte na ng isang mas istriktong sistema ng kaligtasan. Ang trahedyang ito ay isang malungkot na paalala na maaaring naiwasan kung binigyang halaga at mas seryosong tinutukan ang mental health, lalo na sa mga kritikal na propesyon tulad ng aviation. Mahalaga ang bawat hakbang patungo sa kaligtasan at hindi dapat baliwalain ang mga senyales ng mental health problem. Kung ikaw o ang sinuman ay nakakaranas ng ganitong sitwasyon, huwag magdalawang isip na magpakonsulta sa doktor. Hindi lamang ito para sa iyong kaligtasan, kundi para sa kapakanan ng lahat. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.